magsalita sa inyo ngayon. Salita ng Panginoon, iralabang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumamaroon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Agosto. Malapit na po ang bear months. At nagsiksikan po tayo, talagang napakita ang inyong malaking pagmamahal, ang malaking debosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin uli ang ating poong Jesus Nazareno na siya yung magbigay sa atin ng tunay na gabay at magtuturo sa atin paano mamuhay bilang isang propita sa modernong panahon. Propita. Ito po ay ating napakinggan sa ating unang pagbasa. Aklat ni Propita Jeremias, kapitulo 26, versikulo 1 hanggang 9, na hindi po madali sapagkat hindi katanggap-tanggap. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 13, versikulo 54 hanggang 58, hindi ginagalang ang ating Panginoon. Hindi lang siya propita, siya ay Mesiyas, hindi siya katanggap-tanggap. Sa salitang Hebreo, ang salitang propita ay nave. Ang maraming propita o plural form, nabiim. At sa salitang koinoko na Griego, sapagkat kung ang lumang tipan ay original sa Hebreo na luma, ang bagong tipan, original na pagkasulat, ay sa koinoko na Griego. Sa koinoko na Griego, ang propita ay prophetes. Na nasali naman sa Latin na propita, doon po ang ating salitang Tagalog nagmula sa Latin, propita. Ano ba ang ginagawa ng mga propita? Una, sila yung tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Pangalawa, sila ay mag-anunsyo sa mga kamalian, katiwalian at mga mali na ginagawa ng mga tao at nag-anunsyo na sila'y magbalik loob at babalik sa Diyos. At pangatlo, na ang propita ay magiging gabay sa pamumuhay na pagbabago upang sila'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, si Jeremias, ang kanyang buhay ay maayos, matiwasay. Ngunit nung tinawag na siya ng Panginoong Diyos na si Yahweh na maging propeta at tinuturuan siya na magsalita at dinala siya doon sa templo na magsabi at sasabihin niya
sa lahat ng naroon na magiging kagaya ng Siloam o kaya ang ibig sabihin ng magaya ng Siloam, masisira ang kanilang templo at nagagalit yung mga tao. Hindi katanggap-tanggap sapagkat sinabi niya na masisira ang templo kapag sila ay hindi babalik sa Diyos o magbalik loob. Totoo naman, nasira nga ang templo. Kung pupunta kayo sa Israel, ang Western Wall na lang ang roon ang naiwan, kaya yung pinupuntahan ng tao. Dahil matigas ang ulo ng mga tao. Kaya nalangin ang ating salmista sa Salmo 68, versikulo 14, na Panginoon, yung dinggin ang iyong mga ginigiliw. Ang mga ginigiliw, ito yung mga sumunod sa daan ng propita. Ang daan ng propita hindi madali. Ang ating Panginoon ay dumaan sa daan ng mga propita. Kanya pong tinularan ang daan ng iba't ibang propita sa lumang tipan, ang mga Naviim. Kaya siya ay nagtuturo, kaya siya ay gumagawa ng mga himala. Ang kanyang paggawa ng himala upang makonbinsi ang mga tao na babalik sila sa Diyos, ngunit hindi umobra. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, 54 at sumusunod, dahil umuwi siya sa kanyang sariling bayan. Ano pong sariling bayan ng Panginoon? Ito po ay Nazaret. Ang Nazaret ay nasa norte na bahagi ng Israel at ang mga tao doon, nakikita nilang ating Panginoon mula bata hanggang paglaki na siya ay hindi naman masabi nating may mataas na posisyon sa sosyedad o sambayanan. Kaya ordinaryo lang siyang karpintero at para sa kanila ang isang manggagawa, walang kwenta, hindi katanggap-tanggap ang mga sinasabi. Ganon din sa modernong panahon. Kung ang mga mahirap ay magsasalita kahit totoo, maniwala ang mga tao. Pero pag ikay nasa mataas na posisyon at mayaman ka at matanyag ang pangalan mo, napakapopular mo, kahit piki na balita, tinatanggap. Kaya tingnan mo, lahat ng mga matanyag na tao, mayayaman at iba at mayroong mga sinasabing nasa pamilya na matanyag, sila yung mahalal dahil naniwala tayo sa kanilang mga sinasabi. Pero ang magsabi ng totoo, basta't mahirap, kawawa lang. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi naman siya mayaman kahit nagmula siya sa marlikan na linya ni Haring David sapagkat nakiisa siya sa lahat ng tao. Kung dumating siya na isang maharlika, hindi katanggap-tanggap sapagkat siya ay nasa kapangyarihan. Ngunit kung siya ay nasa pamilya ni San Jose na ordinaryo na karpentero at kay Santa Maria na ituring na simple lang na pamumuhay, siya ay kalakbay ng lahat ng tao sapagkat mayoridad o ang karamihan ng mga tao ay nasa aba na kalagayan o mga mahirap. Ito rin ang nagtuturo sa atin na ang Diyos ay pumipili sa mga mahirap na siyang magtuturo sa lahat ng tao ano ang pamumuhay ng isang tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Walang iba kundi isang propita. Paano ba maging propita sa moderno na panahon? Una, sikapin natin ang gabay mula sa diwa na magtuturo tungkol sa katotohanan, ibig sabihin sa Espiritu Santo. Paano ba ito mangyari? Atin pong tingnan ang ating kapaligiran, ating bigyan ng analysis, at tayo ay magnilay-nilay, ano kaya ang mensahe ng Diyos? Bakit ganito ang nangyayari? Bakit naghihirap tayo? Bakit malaki ang ating utang at bawat pamilya ay kalahating milyon ang utang na hindi pa mabayaran ng Pilipinas yan kahit siguro darating pa ng kaapu-apuhan ng lahat ng tao? At bakit ganito napakahirap magtrabaho? Bakit ang sweldo ay mababa lang ikumpara sa ibang bansa? At bakit napakarami nahihirapan magtrabaho sa bayan ng Pilipinas, kailangan pang magpunta sa ibayong dagat
o sa abroad upang makapagtrabaho. Kung ating tingnan, punong-puno naman tayo ng mga rekurso, ang tawag diyan mga natural resources, nasa atin na ang lahat. Bakit kaya nagkaganito? Kaya kapag ikaw ay propita, magnilay-nilay ka, at siyempre ang Espiritu Santo magsabi sa iyo, ito ang totoo. At sasabihin mo, magalit po sa inyo ang lahat. Bakit po? Sapagkat parang binabaklas mo ang kanilang kalakaran sa buhay. Pero iyon ang unang hakbang. Kailangan natin ang espiritual na batayan, na gabay sa ating pagtingin sa mga nangyayari sa paligid. Pangalawa, kailangan rin nating tingnan ang gabay ng salita ng Diyos. Hindi lang kung ano yung nasa isip natin na binubulong ng Espiritu Santo, kailangan din na tingnan natin ang mga nasasaad sa Biblia o kaya sa pagtuturo ng simbahan na tinatawag na magisterium. Kung ano yung sinasabi doon sa Biblia, kung anong sinasabi sa mga encyclical ng Santo Papa, atin pong i-practice at ating isabuhay at tingnan natin ano ang batayan nito upang ipahayag ang katotohanan sa moderno na panahon. Bakit kaya pinag-awayan yung West Philippine Sea? Bakit kaya kapag ikay magtuturo sa mga lumad o sa mga indigenous peoples, ikaw ay huliin at pagbantaan pa na nag-abuse sa mga kabataan? O bakit kaya kapag ikaw ay magsabi ng totoo, na tunay na totoo, pero kaagad pagtawanan ka, o dili kaya mga bagay-bagay tungkol sa Diyos ay laitin? Gaya halimbawa sa Olympic Games, ang unang pinapahayag nila sa hindi pa naglaro ay ang kanilang paglapastangan sa Last Supper ng ating Panginoon. Bakit kaya ginagawa yan ng tao? Kapag ikay magsalita, kaagad, hindi ka nila paniniwalaan. Pero kapag tingnan natin sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari, dapat ating sabihin ang totoo. At tingnan natin sa mga encyclical ng Santo Papa, mga doktrina natin at pagtuturo ng simbahan na magisterium, ipahayag ang katotohanan. Duwag ba tayo? Siguro naman, kasama na ako sa duwag. Pero kung minsan magsabi ako ng totoo, sabi, pagbantay ka, Father, baka magalit sa iyo yung mga otoridad, baka anong mangyari sa iyo. Ganon ba? Pinagbawal ba ang pagsabi ng totoo? Pero kailangang sasabihin. Pangatlo, kailangang isabuhay natin ang matuwid na buhay at magiging mabuti tayo. Kapag isabuhay natin ang matuwid na buhay at maging mabuti tayo, hindi man nila matanggap ang ating sinasabi na totoo. At least makikita nila, kaya pala ganyan sila dahil masama sila at sila'y nangurakot o sila'y gumagawa ng katiwalian. Kaya hindi nila katanggap-tanggap ang mga sinasabi ng isang tao. Pang-apat, kailangan nating i-anunsyo ang katotohanan anuman ang mangyari sa ating buhay. At i-denunsya natin ang mga katiwalian at mga kasamaan upang ang Diyos ay siyang maging sentro ng buhay natin, hindi ang mga material na bagay at mga politikal na kapangyarihan. Dapat ang puso natin ay para sa Diyos, hindi sa mundo. Dapat ang ating pag-iisip ay gabayan, hindi sa mga pag-iisip na mga kinikilala sa lipunan, bagkos ang ating mga pag-iisip ay ginagabayan ng salita ng Diyos. Dapat ang liwanag ng ating buhay ay hindi mula sa iba't ibang social media, sa internet, at nakontrol lang ng mga kapitalista, bagkos ang ating tunay na gabay ay mula sa salita ng Diyos na ating mabasa sa Biblia. Mga kapatid ko, ito'y mahirap, pero ito ang ating misyon. Duwag man siguro tayo at matakot tayo sa nasa kapangyarihan at nasa kayamanan, ngunit kung ito'y ating ipahayag, tayo ay mga propita
sa modernong panahon. Pakisabi sa katabi mo, magpaka-propita ka. Ipahayag ang totoo. Ipahayag ang salita ng Diyos. Dapat ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay. Plakpakan po natin kung sino ang nagmahal ng ating Panginoong Diyos at kung ano ang ating hinihingi sa Kanya, naway umiiral sa atin ang tunay na kapayapaan at ang katotohanan ay siyang magiging tunay na gabay at liwanag ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.